Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3231 hanggang Kabanata 3240. Kabanata 3231. Ang mga kapangyarihang break world sa Geno Universe ay mas mahirap makamit kaysa sa mga kapangyarihan sa Universe of Kingdoms. Ang kakayahan ni Mr. Bai na magpamalas ng break world powers doon ay patunay hindi lang ng kanyang talento kundi ng kanyang kadakilaan. Ang Geno Universe ay mayroon ng break world na nilalang. Kapag nabasag ang 33 kalangitan, hindi ibig sabihin na hindi na natin kayang lumaban sa mga mananakop. Hindi nababahala si Hansen sa mga break world elites. Ang talagang kinatatakutan niya ay sina Chinshu at Warner. Sila ang pinakamalaking problema sa kanyang paningin. Si Warner ay hindi pa nakakamit ang break world powers, ngunit ang kanyang reverse super god spirit mode ay mas nakakatakot pa kaysa sa sinumang break world na nilalang. Hindi na kailangang banggitin pa si Chinshu, sapagkat nakamit na niya ang break world powers mahigit 1 bilyong taon na ang nakararaan. Bukod pa rito, hawak niya ang Black Crystal Armor. Madali niyang nasupil si Burry Path God, kaya malabong matalo siya ng sinuman sa universo. Maging ang Godhole Leader, na isang reboot God Spirit, ay maaaring hindi kayang supulan si Chinshu maliban na lang kung gagamitin nito ang kanyang reboot power. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng ito, at siyang lubos na nagpapaisip kay Hansen, ay hindi niya makita ang layunin ni Chinshu. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Ang God Chaos Party ay gustong basagin ang 33 kalangitan. Gusto nilang guluhin ang mga bata sa pagitan ng dalawang universo upang makalikha ng mas maraming break world elites. Sa ganoong paraan, magiging mas makapangyarihan ang God Chaos Party at mapapalitan nila ang mga God Spirits at ang mataas nilang Geno Hall. Noong araw, malayang naglalakbay si Chinshu sa pagitan ng dalawang universo upang buhayin muli si Warner. Ngayon, nabuhay na si Warner, ngunit hindi pa rin alam ni Hansen kung bakit gusto pa nitong sirain ang 33 kalangitan. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang pagdating ni Chinshu para sa Geno Universe. Sa loob ng mga sanctuaries, naghanda ng pagkain si Jianran. Inilapag niya ang 4 na pares ng chopsticks at naghihintay sa iba. Sa gulat ni Hansen, nagtanong siya, paano mong nalaman na babalik ako? Itinaas ni Jianran ang kanyang maganda at matangos na ilong. Para siyang nakangiti, ngunit hindi talaga siya nakangiti kay Hansen. Sa mga nakaraang taon, pinag-aaralan ko ang mga aral ng Zuanmen. Bagamat hindi pa ako tapos, nararamdaman ko na ang Sky Mind na nasa loob nito. Kanina, may naramdaman ako, parang alam kong babalik ka. Kaya inihanda ko ang mga pagkaing paborito mo. Hindi ko inaasahan na talagang babalik kayo. Ito ang unang beses na ganito katumpak ang pakiramdam ko. Tiningnan ni Hansen ang mga pagkain sa mesa, pawang paborito nilang mag-ama ni Little Flower, at nandoon din ang paboritong dessert ni Linger. Mukhang nagsimula ka na talaga sa landas ng Zuanmen, sabi ni Hansen na labis na nagulat. Madaling pag-aralan ng Zuanmen, ngunit napakahirap magsimula. Ang maunawaan at magamit ito ay napakabihira. Matagal nang nagtuturo si Hansen ng Zuanmen sa mga tao sa Geno Universe, ngunit hanggang ngayon, wala pang ibang natututo at nakakagamit nito gaya ni Mr. Bai. Hindi niya inaasahan na may ganoong talento pala si Jianran, at baguhan pa lamang ito. Kaunti lang ang alam ko, pero dahil kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, masayang sabi ni Jianran, kaya siguro ganito katumpak ang pakiramdam ko. Dati, 70% ng hula ko ay mali. Pero ngayon, parang mas naiintindihan ko na. Marahil nakapasok na talaga ako sa pintuan ng pag-aaral ng Zuanmen. Naisip ni Hansen, kung natutunan niya talaga ang Zuanmen, ibig sabihin kaya niyang hulaan ang lahat. Nang maisip niyang kayang makita ng kanyang asawa ang hinaharap, nakaramdam siya ng kaba. Parang lahat ng gagawin niya ay mamamasdan nito. Ehem. Ehem. Ang Zuanmen ay napakakomplikado, mabilis na sabi ni Hansen. Hindi mo ito matututunan agad. Sa palagay ko, mas babagay sa iyo ang pag-aaral ng mga Geno Arts muna. Tuturuan kita, tapos pupunta ka sa Geno Universe kasama ko para mas madalas tayong magkita. Umiling si Jianran. Sapat na sa akin ito. Maliit man ang Alliance Universe, pareho lang naman ang karunungan dito at sa Geno Universe. Parehong-pareho lang. Mrs., mali ka dyan. Kahit saan mo matutunan ang Zuanmen, nasa Geno Universe ako at si Little Flower. Kung pupunta kayo ni Linger roon, lagi tayong magkakasama.
Komendat si Hansen at tinanong si Linger, hindi ba, Linger? Nanay, dapat kang sumama. Kapag nandito ako, bihira kong makita si tatay at si Little Flower. Kung pupunta ako roon, hindi na rin kita makikita, nanay. Hinawakan ni Linger ang braso ni Jianran habang nagsasalita. Sige, sagot ni Jianran sabay tango. Ang talino talaga ng misis ko. Mamaya tuturuan kita ng ilang Geno arts para mas madali kang makapunta sa Geno Universe. Lihim na natuwa si Hansen. Pagulungin ni Jianran ang kanyang mga mata. Para siyang nakangiti, ngunit hindi talaga siya nakangiti kay Hansen. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Pupunta nga ako sa Geno Universe, pero ipagpapatuloy ko pa rin ang pag-aaral ng Zuanmen. Parang nararamdaman ni Hansen na tila nababasa ni Jianran ang isipan niya, kaya nagmamadali siyang magpaliwanag. Ehem. Wala akong iniisip. Ang Zuanmen ay dakilang kasanayan, syempre kailangan mong pag-aralan. Si Mr. Bai, ang tagapagmana ng Zuanmen, ay nasa Geno Universe din. Sasamahan kita roon para makapagpatuloy ka sa kanya. Mas bibilis ang pagkatuto mo. Ayaw kitang biguan, sabi ni Jianran na may ngiti. Ipagpapatuloy ko ito upang matulungan kitang kalkulahin ang mga bagay sa hinaharap, tulad halimbawa kung ilang babae ang susubok lumapit sa'yo. Ehem. Halos mabilawkan si Hansen sa tsaa. Bakit naman may lalapit sa akin? Tanong niya. Sobra ka namang mag-isip. Puno ng mga halimaw ang Geno Universe, at kakaunti lang ang mga tao. Iba-iba ang panlasa nila sa kagandahan. Walang mangyayaring ganyan. Ganun ba? Sabi ni Jianran na nakangiti. Kung ganun, salamat ha. Gusto mo bang hanapan kita ng ilan dito sa Alliance? Narinig kong sina Qin Zuan at Wang Fujing ay nasa Geno Universe. Oh, at si Gu Qingcheng din pala, siya ang pinakamagandang babae sa lahat ng tao. Tiningnan ni Hansen ang ngiti ni Jianran, parang ngiting may nakatagong talam. Agad siyang umupo ng tuwid, iwas na magmukhang may kasalanan. Tumingin siya kay Jianran ng puno ng pag-ibig at sinabi. Sa mga mata ko, wala nang mas kaakit-akit pa kaysa sayo. Sina Qin Zuan, Gu Qingcheng, at iba pa ay parang mga babaeng leon, tinatrato ko silang parang mga lalaki. Habang kumakain, nagulat si Hansen kung gaano kasarap ang pagkain. Pero medyo nagsisisi siya ngayon na hinayaan niyang matutunan ni Jianran ang Zuanmen. Bilang isang Annihilation God Spirit, kung walang espesyal na dahilan, maaari lang manatili si Hansen sa Geno Universe sa loob ng 4 na araw gamit ang Sky God Crown. Pagkatapos nito, kailangan niyang bumalik sa kanyang God Temple sa Universe of Kingdoms. Ang 4 na araw na iyon ay ang pinakapanatag na panahon na naranasan ni Hansen sa loob ng maraming taon. Tinuruan niya si Jianran ng mga Geno arts, nakipag-ensayo kay Little Flower, nagbantay kay Linger, at namasyal sa mall kasama si Jianran. Tunay siyang naging kalmado at masaya. Kung hindi lamang sa God Chaos Party at kay Chinshu na gumagawa ng gulo sa lahat ng nilalang, nanaisin sana ni Hansen na manatili sa sandaling iyon magpakailanman. Sa Universe of Kingdoms, isang malaking malamig na liwanag ang lumitaw sa hangganan ng Chu Kingdom, sa Seahide System. Nagyelo nito ang maraming kalapit na sistema, at naging tila isang napakalaking ice field sa kalawakan. Apektado rin ng yelo ang mga kalapit na sistema, kaya naging kakaiba ang temperatura. Sa gitna ng mga yelong bituin, nakita ng mga tao ang isang maliwanag na buwan sa itaas, kumikislap sa walang katapusang kalawakan. Kabanata 3232. Nang bumalik si Hansen sa kaharian ng Qin at sa kastilyo ng pamilya Feng, 4 na araw lamang ang lumipas. Narinig niya na sa hangganan ng kaharian ng Chu ay may nakitang nakakatakot na Ice God Pulse na nagpakita, at lubos itong nakatawag ng pansin sa kanya. Ang kanyang Dangshan Sutra at Blood Pulse Sutra ay kaya nang bumasag ng mundo. Ang Story of Jinns ay kayang magpamalas ng spell. Hindi na niya kailangan ng mas maraming kapangyarihan, ngunit kulang pa rin ang kanyang Jad-eskan. Kailangan nito ng bihirang Jin race upang baliktarin ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Dahil lumitaw ang isang Super Ice God Pulse sa kaharian ng Chu, maaaring mayroon doon ng bihirang lahi ng Ice Jin na kailangan niya. Ang Jad-eskan ay hindi ganap na may elementong yelo, ngunit ang isang Ice Jin race para sa katawan nito ay maaaring sapat na. Kaya gusto ni Hansen na pumunta sa mga ice field. Naisip ni Hansen, simula nang makuha ni Chinshu ang pamumuno sa God Chaos Party, hindi na sila gumawa ng anumang bagay na nakatawag pansin. Baka tama ang sinabi ng God Hall Leader, hindi pa niya ganap na nakokontrol ang Black Crystal Armor, kaya nag-aalala siya. Sa ngayon, wala namang dapat na mangyaring masama. Ginoong Han, ipinapatawag ka ng hari. Bago pa makagalaw si Hansen, dumating ang opisyal ni Qin Jingzin sa kastilyo ng pamilya Feng upang ihatid ang kautusan ng hari.
Nag-isip muna si Hansen at napagpasyahang sumama sa opisyal upang makita ang hari. Noong nabuhay muli si Warner, inatake nito si Qin Jingzin. Ang mga sugat na natamo niya ay malubha. Hindi pa nakita ni Hansen ang hari mula noon, kaya gusto niya malaman kung ano na ang kalagayan nito. Nang muli niyang makita si Qin Jingzin, siya ay napakunot noo. Si Qin Jingzin ay isang makapangyarihang mandirigma. Noong una niya itong nakita, ayos pa ito. Ngunit ngayon, mapatla ito at pagod ang mga mata, tila may sakit pa rin. Masusing tiningnan ni Hansen si Qin Jingzin. Napabuntong hininga siya at nagsabi, hindi ko akalaing mas malala pa pala ang sugat ni Qin Jingzin kaysa sa inaakala ko. Mukhang hindi na siya magtatagal. Ngumiti si Qin Jingzin. Itinuro niya ang upuan at sinabi kay Hansen, maupo ka, Ginoong Han. Aking hari, bakit ninyo ako ipinatatawag? Tanong ni Hansen. Sa kalagayan ng katawan ni Qin Jingzin, alam niyang hindi ito para lamang sa isang karaniwang pag-uusap. Napabuntong hininga si Qin Jingzin at nagsabi, Ginoo, ikaw ay isang taong may kakayahang parang himala. Alam kong nakikita mong malapit na akong mamatay. Kung nagtitiwala ka sa akin, maaari kong suriin ang iyong katawan at baka matulungan kita, sabi ni Hansen. Maaaring hindi ko ganap na mailigtas ang iyong buhay, ngunit baka mapahaba ko ito kahit kaunti. Sa harap ng hari ng kaharian ng Qin, karamihan ay mag-iingat sa pananalita, ngunit si Hansen ay kalmado lang. Pakiusap, guro, sagot ni Qin Jingzin nang walang pag-aalinlangan. Sa ibang araw, hindi niya papayagang basta-basta siyang hawakan ng kahit sino, ngunit iba na ngayon ang sitwasyon. Marami ng makapangyarihang tao sa kaharian ng Qin ang sumubok tumulong, ngunit walang nakapagpagaling sa kanyang sugat. Maging si Jian Bugo ay nagsabi na isang taon na lang ang itatagal niya. Hindi na gaanong iniintindi ni Qin Jingzin ang kanyang kaligtasan. Bukod pa rito, iniligtas ni Hansen si Bai Qin sa loob ng Alpha Temple at inilayo si Warner, kaya mas pinagkakatiwalaan na siya ni Qin Jingzin ngayon. Itinaas ni Hansen ang daliri niya at ipinatong sa noo ni Qin Jingzin. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra at ipinasok ito sa katawan ng may sakit na hari. Pumasok sa isipan ni Hansen ang estruktura ng katawan ni Qin Jingzin. Lahat ng kanyang mga selula ay nababalot ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay maliwanag ngunit mahina, gayunpaman hindi mo ito maaaring baliwalain. Ito ay kapangyarihan ni Warner. Bagamat mukhang maganda ito, nakamamatay ito para kay Qin Jingzin. Nang sinimulan ng gintong liwanag na sirain siya, naging ginto ang mga gene chain ni Qin Jingzin. Sa ngayon, 10% ng kanyang gene chains ay ginto na. Kung magpapatuloy ito hanggang 30%, tuluyang masisira ang katawan ni Qin Jingzin, mamamatay siya. May tatlong uri ng kapangyarihan si Qin Jingzin, ngunit hindi gaanong epektibo ang pagpigil sa pagkalat ng gintong liwanag. Mahirap itong tuluyang mapigilan. Ayon sa bilis ng pagkalat nito, may mas mababa pa sa isang taon ang buhay ni Qin Jingzin. Inalis ni Hansen ang kanyang daliri at tinitigan ang hari ng nakakunot ang noo. Alam ko ang aking kalagayan, sabi ni Qin Jingzin. Sabihin mo lang ng direkta ang iyong opinyon. Tumango si Hansen at sinabi, ayon sa pagsusuring ginawa ko sa iyong katawan, kung walang ibang kapangyarihang makapagpapagaling sa iyo, may isa ka pang taon upang mabuhay. Ganoon din ang sabi ni Guru Jian, sagot ni Qin Jingzin na may mapait na ngiti. Mukhang mamamatay na nga talaga ako sa pagkakataong ito. Kahit siya ay hari, hindi pa rin niya matanggap ang ideya ng kamatayan. Ayaw pa talagang mamatay ni Qin Jingzin. Siguro hindi pa, wika ni Hansen matapos mag-isip. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Qin Jingzin. Tumingin siya kay Hansen at nagtanong, Ginoong Han, may paraan ka bang pagalingin ako? Humingi ng tulong si Qin Jingzin kay Hansen dahil may pag-asa pa siya. Ito ang huling pag-asang mayroon siya. Marami na siyang nilapitan, ngunit kahit ang mga Annihilation God Spirits na nagpoprotekta sa pamilya Qin ay walang magawa sa sugat niyang iyon. Halos sumuko na siya, ngunit si Jian Bugo ang nagsabing subukang lapitan si Hansen. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Hansen, hindi ako sigurado kung kaya kong tuluyang pagalingin ka, pero kaya kong pahabain ang iyong buhay ng 3 hanggang 5 taon. Sa panahong iyon, baka may matagpuan kang mas permanenteng lunas. Ngumiti ng mapait si Qin Jingzin at nagsabi, gusto kong mabuhay pa ng 3 o 5 taon. Maaaring hindi mo ako paniwalaan, pero hindi ako takot mamatay, may mga bagay lang akong ayaw iwanang hindi natatapos. Ito ba ay tungkol sa Crown Prince? Tanong ni Hansen. Ginoong Han, kilala mo talaga ako, sagot ni Qin Jingzin na napabuntong hininga. Ang kaharian ng Qin ang pinakadakilang kaharian sa universo. Napakalakas nito, higit pa kaysa sa 6 na iba pang kaharian. Ngunit iba ito sa kanila dahil itinatag ito sa batas.
Ang hari ang pinakamataas, at kahit wala siya, patuloy nagagana ang mga departamento. Pero ang anak kong si Bai ay bata pa. Gusto pa niyang maglaro. Kung isang batang tulad niya ang mamumuno, baka tuluyang masira ang kaharian. Malinaw ang sinabi ni Qin Jingzin, at naunawaan ito ni Hansen. Kapag si Qin Bai ang humalili sa trono, maaaring may kumuha ng kapangyarihan at gamitin siya bilang papay. Ang kaharian ng Qin ay nasa panganib. Napakaraming problema ang kinakaharap namin. Gusto kong mabuhay pa ng ilang taon upang maipamana ko sa anak ko ang isang ligtas na bansa. Tumingin ng seryoso si Qin Jingzin kay Hansen at nagsabi, Ginoong Han, anuman ang halaga, pakiusap, pahabain mo pa ang buhay ko. Ayaw ko pang mamatay ngayon. Gagawin ko ang makakaya ko. Hindi mahirap pahabain ang buhay mo ng 3 hanggang 5 taon pa, pero kung higit pa roon, nakadepende na iyon sa katawan mo. Tumigil sandali si Hansen bago nagsabi. Ang kasanayang gagamitin ko ay may epekto sa iyo. Para magamit ito, may isang kondisyon. Kabanata 3233. Pakiusap, sabihin mo sa akin, Ginoong Hansen, seryosong sabi ni Qin Jingzin. Nasabi ko na sayo, kung hindi nito masasaktan ang Qin Kingdom, gagawin ko ang kahit ano para dito. Nag-isip sandali si Hansen at sinabi, may mga alamat sa Qin Kingdom na nagsasabing mayroong gene race na tinatawag na Dark Big Evil Dragon King. Taglay nito ang pinakamalamig na kapangyarihan at pinakamatinding yin. Kung maibibigay mo sa akin ang gene race na iyon, may 100% garantiya na mapapahaba ko ang buhay mo nang hindi bababa sa 3 taon. Kung papalarin, maaari pang umabot ng 5 taon. Nang marinig ni Qin Jingzin ang tungkol sa Dark Big Evil Dragon King, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bago pa siya makapagsalita, isang malamig na tinig ang narinig mula sa screen sa likuran niya. Ang Dark Big Evil Dragon King ay ang God Spirit gene race na nagpapatatag sa Qin Kingdom. Para saan mo gustong makuha ang bagay na iyon? Habang nagsasalita, lumabas mula sa screen ang isang puting buhok na matandang lalaki. Taglay nito ang napakalakas na life force, nakakatakot at mabigat ang presensya nito, na parang isang bundok na nakadagan sa paligid. Ang kapangyarihan ng puting buhok na matanda ay nakakagulat. Ang kanyang mga mata ay tila mga matalim na kutsilyo habang nakatitig kay Hansen. Mas higit pa ang pagiging dominante niya kaysa kay Qin Jingzin. Ngunit si Hansen ay walang reaksyon. Hindi man lang niya tiningnan ang matandang lalaki na parang wala itong halaga. Kahit ang mga reboot God Spirit o si Qin Shu, hindi kayang ipayuko o takutin si Hansen, lalo na ang isang karaniwang elite lamang ng Qin Kingdom. Pakiusap, huwag kang magalit, magalang na sabi ni Qin Jingzin sa matandang lalaki. Niligtas ni Ginoong Hansen ang buhay ko, pati ang buhay ng anak ko. Hindi siya isang masamang tao. Maharlika, hindi mo kailanman makikilala ang tunay na mukha ng isang tao, malamig na sagot ng matandang puting buhok. Kailangan mong mag-ingat sa maraming bagay. Ang mga sugat sa iyong katawan ay hindi kayang gamutin kahit ng isang annihilation God Spirit, at ang lalaking ito ay isang karaniwang Ginoo lamang. Sinasabi niyang taglay niya ang kakayahang parang langit. Maaari ba siyang mas mahusay kaysa sa mga annihilation God Spirit na nagbabantay sa pamilya Qin? Hindi niya ininda ang damdamin ni Qin Jingzin. Napakunot noo si Hansen. Tiningnan niya ang matandang lalaki at nagtataka kung sino ito at kung bakit siya pinapayagang magsalita sa ganitong paraan kay Qin Jingzin. Sa teorya, si Qin Jingzin dapat ang pinakamataas na pinuno ng Qin Kingdom. Kahit mas malakas pa sa kanya ang ibang elite, dapat pa rin nilang igalang siya. Tahimik na sabi ni Qin Jingzin, siguradong may mabigat na dahilan kung bakit kailangan ni Ginoong Hansen ang Dark Big Evil Dragon King. Hayaan muna nating ipaliwanag niya. Walang halaga kung ano man ang dahilan niya, dahil ang Dark Big Evil Dragon King ay hindi maaaring ibigay sa mga tagalabas, mariing tugon ng matandang puting buhok. Ang mga salita niya ay parang kautusan ng hari. Nanlamig ang mukha ni Qin Jingzin, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi ko naman ibibigay ang Dark Big Evil Dragon King sa mga tagalabas ng walang dahilan. Sobra ang pag-aalala mo. Kung wala kang masasabing makabuluhan, mas mabuting bumalik ka na. Marami pa akong dapat pag-usapan kay Ginoong Hansen. Tiningnan ng matandang lalaki si Hansen at malamig na sinabi, walang halaga kung ano ang sabihin mo. Hindi ko pahihintulutan na ibigay ang Dark Big Evil Dragon King kanino man. Isa itong kayamanan ng pamilya Qin at nang wala ng iba. Pagkasabi nito, tumalikod ang matandang lalaki at umalis nang hindi man lang yumuko kay Qin Jingzin. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila paalala mismo sa hari. Maharlika, maaari mo bang sabihin kung sino ang taong iyon? Tanong ni Hansen, halatang nabigla sa mga sinabi ng matanda. Ang Dark Big Evil Dragon King ay isang tanyag na gene race sa Qin Kingdom, ang pinakalamig at pinakamatinding yin sa lahat.
Narinig lamang ito ni Hansen noon, ngunit naisip niya maaari niya itong gamitin kasabay ng Jad-Escan. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang pumunta sa True Kingdom para kumuha ng ibang Super God Pulse. Ang Dark Big Evil Dragon King ay isang bihirang gene race, at isa pa itong God Spirit gene race, mas mataas pa kaysa sa mga Annihilation God Spirit. Kung gagamitin niya ito upang pagpraktisan ang Cold Sutra, tiyak na mas mapapadali ang lahat. Handa si Qin Jingzin na ibigay ito kapalit ng mas mahabang buhay, ngunit dahil sa pakikialam ng matandang lalaki, biglang nag-ulo ang plano ni Hansen. Nabigo siya. Isa siyang nakatatanda ng pamilya Qin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nabubuhay, ngunit siya ang haligi ng pamilya, paliwanag ni Qin Jingzin. Hindi na siya nagsalita pa. Maliwanag na ayaw na niyang pag-usapan pa ang matandang iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at nagtanong, Ginoong Hansen, gusto mo ang Dark Big Evil Dragon King, may kinalaman ba talaga ito sa pagpapagaling sa akin? Hindi nagsinungaling si Hansen. Umiling siya. Wala talaga itong direktang kaugnayan. Kung pipilitin kong pagalingin ka, malaking enerhiya ang magagastos ko. Walang masamang ibig sabihin, ngunit hindi kita kaibigan o kamag-anak. Walang dahilan para saktan ko ang sarili ko para iligtas ka. Kung hindi lang dahil kaibigan ko ang Crown Prince, kahit ibigay mo pa sa akin ang gene race na iyon, baka hindi ko pa rin ito tanggapin. Isa kang tapat na tao, sagot ni Qin Jingzin, bahagyang gumaan ang loob. Kung walang hinihingi si Hansen, mas kaina hinala pa iyon. Ngayon, mas madali na niyang maintindihan. Ginoong Hansen, kailangan mo ba talaga ang Dark Big Evil Dragon King? Iyon ay ang God Spirit gene race na nagpapatatag sa aming kaharian. Kahit ako ay hindi maaaring basta-basta itong gamitin. Kung gene race lamang ang kailangan mo, mayroon akong iba na hindi kukulangan sa kapangyarihan ng Dark Big Evil Dragon King, sabi ni Qin Jingzin, ngunit hindi na niya ipinagpatuloy pa. Maliwanag ang ibig niyang ipahiwatig. Sabi ni Hansen, hindi naman talaga ang Dark Big Evil Dragon King ang kailangan ko. Kailangan ko ng isang dalisay na gene race na taglay ang yin at lamig, o kaya yin at banayad na puwersa. Mayroon ka bang ganoon? Nag-isip sandali si Qin Jingzin. Pagkatapos ay lumiwanag ang mga mata niya. Wala akong ganoong gene race, pero alam ko kung saan ka makakahanap ng isa. Ang gene race na iyon ay walang nagmamay-ari. Ang kapangyarihan at kakayahan nito ay halos katulad ng Dark Big Evil Dragon King. Sa katunayan, baka mas mataas pa. Sa kakayahan mong iyan, Ginoong Hansen, posible mong makuha ito. Anong uri ng gene race iyon? Tanong ni Hansen, interesado. Isang malakas na gene race na walang nagmamay-ari. Parang kakaiba iyon. Tahimik na ngumiti si Qin Jingzin kahit nasa panganib ang buhay. Ang gene race na iyon ay tinatawag na Mirror Moon. Mirror Moon. Tulad ng Mirror Flower Water Moon. Bulong ni Hansen. Parang malambot at malatubig ang tunog ng pangalan. Umiling si Qin Jingzin. Hindi yun tungkol sa Mirror Flower Water Moon. Wala itong kinalaman sa tubig. Hindi ko maaaring sabihin kung anong uri talaga ng gene race ito, pero ang kapangyarihan nito ay tiyak na may kinalaman sa yin at lamig. Ang puso ay parang salamin, refleksyon ng buwan. Nang walang pagdududa, at sa pag-unawa sa kapalaran, ang dalawang salitang iyon ay mula sa isang dakilang tao noong nakaraan. Doon nagmula ang pangalang Mirror Moon, wika ni Qin Jingzin habang may kakaibang ekspresyon sa mukha. Sino ang dakilang taong iyon? Tanong ni Hansen. Hindi kaya si Qin Shu? Si Night God no Moon, sagot ni Qin Jingzin, at mas naging kakaiba pa ang mukha niya. Marahil hindi mo pa naririnig ang pangalang iyon, pero isa siyang dakilang tao sa kasaysayan ng Qin Kingdom. Kabanata 3234. Night God no Moon. Hindi ba iyon ang pangalang ibinigay kay Moon God ng kaharian ng Qin? Mayroon ba siyang gene race sa kaharian ng Qin? Nagulat si Hansen sa narinig. Kung may gene race na iniwan si Moon God, tiyak na kakaiba iyon. Sabi ni Qin Jingzin, huwag na muna nating pag-usapan si Night God no Moon, pero itong Mirror Moon gene race pa lang ay may napakalegendaryong kwento sa likod nito. Ano bang kamangha-mangha sa gene race na ito? Tanong ni Hansen na puno ng kuryosidad. Sabi ni Qin Jingzin, may alamat tungkol sa gene race na ito na iniwan daw ng kaibigan ni Night God no Moon. Nang mamatay ang taong iyon, hindi itinago ni Night God no Moon ang gene race. Inilagay niya ito sa isang lugar. Tuwing namimiss niya ang kaibigang iyon, pinupuntahan niya ang gene race at kinakausap ito. Siyempre, may isa pang bersyon ng kwento. Sinasabi nila na hindi kailanman nakuha ni Night God no Moon ang gene race na iyon, kaya't doon niya ito iniwan. Sa katunayan, ang gene race na iyon ay nasa kaharian ng Qin na sa loob ng 1 bilyong taon, ngunit wala pang nakapag-angkin nito. Mabuti na lang, mabait daw ang personalidad nito. Sa katunayan, medyo tamad pa nga.
Kung hindi mo ito gagalitin, hindi ito mananakit ng sinuman. Lagi lamang itong nananatili sa loob ng Jade Wall City. Hindi ko alam iyon, sabi ni Hansen na lalo pang naging interesado sa nilalang. Kaya hindi niya napigil ang magtanong, anong klase ng nilalang ang gene race na iyon. Sabi ni Qin Jingzin, kung interesado ka, Ginoong Hansen, pumunta ka at tingnan mo mismo. Tumigil siya sandali at inutusan ng isang opisyal, dalhin si Hansen sa Candle Garden. Ginoong Hansen, may sakit ako kaya hindi ako makakasama. Ikaw na ang pumunta. Kung sakaling makuha mo iyon, napakagandang bagay nyon. Kung hindi, mag-iisip tayo ng ibang paraan, sabi ni Qin Jingzin habang umuubo. Mag-ingat kayo, aking hari. Aalis na po ako, sabi ni Hansen. Wala pa siyang maisip na paraan para tulungan si Qin Jingzin. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil wala talaga siyang magawa. Ang kapangyarihan ni Warner ay lubos nang sumasakop sa katawan ni Qin Jingzin. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay si Warner mismo. Maging si Qin Shu ay walang magagawa. Ang Super God Spirit Mode ni Hansen ay nakakataboy ng kapangyarihan ni Warner, ngunit ngayon ay mas malakas na si Warner. Kahit gumamit si Hansen ng Super God Spirit Mode kay Qin Jingzin, hindi niya kayang ganap na tanggalin ang kapangyarihan ni Warner. Pinilit ni Hansen na suwayin ang mga batas ng universo upang gamitin ang Super God Spirit Mode at maantala ang kamatayan ni Qin Jingzin. Dahil iyon sa lakas ng Super God Spirit Mode. Ang ibang tao ay hindi man lang kayang pahabain ang buhay ng hari kahit isang segundo. Ang pagsira sa mga batas ng universo ay isang malaking kasalanan. Malaki ang halaga ng paggamit ng Super God Spirit Mode, ngunit humingi lang si Hansen ng isang God Spirit Gene Race bilang kapalit, kaya hindi iyon gaanong kabigatan para sa kanya. Nang sabihin ni Hansen na maaaring gumaling si Qin Jingzin balang araw, hindi iyon ganap na kasinungalingan. Si Qin Jingzin ay tagapagmana ni Qin Shu. Kung mabubuhay siya hanggang sa makabalik si Qin Shu, maaaring may pag-asa na si Warner ay magpasya na iligtas siya. Isa iyon sa mga posibilidad na pinag-isipan ni Hansen. Kung sakaling makontrol ni Hansen ang Super God Spirit Mode pabaliktad, maaari niyang iligtas ang naghihingalong hari sa sarili niyang paraan. Isa pa iyon sa mga pagkakataong pinanghahawakan niya. Ngunit sa ngayon, ang mga pagkakataong iyon ay nasa hinaharap pa. Sa kasalukuyan, wala pang makakagawa ng anuman. Pumunta si Hansen sa Candle Garden, isang lugar na may kakaibang presensya. Parang nawawala at lumilitaw ito. Minsan ay nandoon, minsan ay wala. Dahil doon, nahirapan si Hansen na pagmasdan ito ng mabuti. Ang Candle Garden ay lugar na bawal pasukin ng mga dayuhan, sabi ng opisyal sa tarangkahan. Hindi siya sumama sa loob. Kung walang utos ng hari, bawal pumasok ang kahit sino. Hanggang dito na lang kita may hahatid. Salamat, sagot ni Hansen sabay tulak ng pinto papasok sa Candle Garden. Malaki ang Candle Garden, ngunit wala itong mga bulaklak, damo, kakahuyan, o puno. Wala ring peking bundok o batis. Ang sahig ay gawa sa mga batong lapida. Mayroon lamang isang maliit na pavilion. Napakaliit nito, at sa laki ng hardin, halos wala itong laman. Tumingin si Hansen sa batong mesa sa loob ng pavilion. Walang ibang bagay sa hardin kundi ang mesa na may kalahating puting kandila. Nararamdaman ni Hansen ang kakaibang presensya kanina pa, at natukoy niyang galing ito sa kakaibang kalahating kandila. Kakaiba, kung ang kalahating kandilang ito ang tinutukoy na legendary gene race, dapat ay may elementong apoy ito. Pero bakit sabi ni Qin Jingzin ay at malamig? At bakit parang walang kaugnayan sa Mirror Moon? Baka hindi ito ang gene race ni Mirror Moon. Nagkunot-noo si Hansen habang sinusuri ang paligid. Wala siyang nakita kundi ang kalahating kandila. Walang ibang nilalang, walang halaman, ni damo. Medyo kakaiba ito. Ang kalahating kandila ba talaga ang Mirror Moon? Lumapit si Hansen sa pavilion. Ramdam niyang hindi ordinaryo ang kandila, ngunit napakatago ng presensya nito. Hindi niya ito maaninag ng malinaw. Sa labas ng pavilion, tila walang espesyal sa kandila. Pero nang makapasok siya sa loob, biglang lumamig ang paligid. Parang bigla siyang pumasok sa isang madilim at malamig na kuweba. Wala siyang makita sa labas ng pavilion, puro kadiliman. Hindi niya makita kahit ang sariling mga daliri. Tanging ang mahinang liwanag ng kandila sa mesa ang nakikita niya. Kakaiba ang liwanag. Sa labas ng pavilion, dilaw ang apoy na parang ordinaryong kandila. Pero ngayong nasa loob siya, asul-berde ang liwanag. Parang apoy ng multo, naglalabas ng malamig at nakakakilabot na enerhiya. Mula sa kandilang iyon nagmumula ang lamig ng pavilion. Habang nakatayo si Hansen sa loob, bigla niyang narinig ang boses ng matandang lalaking may puting buhok, ang nakita niya noon sa palasyo, malamig na nagsalita. Isa kang dayuhan, at gusto mong kunin ang Mirror Moon. Kung matalino ka, umalis ka na ngayon.
Kapag nagtagal ka pa, baka dito ka na mamatay. Pagkatapos, nagpatuloy ang matanda. Si Jingzin ay natatakot sa sariling kamatayan. Tila sinapian na siya. Ang kanyang sugat ay hindi na kayang pagalingin kahit ng isang Annihilation Class Elite. Iniisip niyang matutulungan siya ng isang dayuhang tao. Mukhang karaniwang nilalang lang talaga siya. Wala sa kanya ang karisma ng isang tunay na hari. Kung umaasa ang kaharian ng Qin na mapag-isa ang universo, nakasalalay pa rin ito sa lakas ng isang tunay na tagapagmana. Habang nagsasalita, lumungkot ang mukha ng matanda. Isa lang ang anak ni Jingzin, si Qinbai. At bukod doon, walang kwentang bata pa siya. Dapat nating ipag-alala ang kapalaran ng kaharian ng Qin. Kailangang maghintay tayo sa tamang panahon. Sa pagdating ng tunay na hari ng Qin. Tumingin si Hansen sa kandila at nag-isip. Hindi nagsinungaling si Qin Jingzin. Ang kalahating kandilang ito ay talagang isang yin at malamig na Jin rays. Pero kakaiba, may apoy nga, pero sobrang lamig. Anong klaseng Jin rays ito? At bakit tinawag itong Mirror Moon? Habang nag-iisip, lumapit si Hansen sa kandila. Kahit pa hindi ito kasing halaga ng Jad Esken, ang pagkakaroon ng ganoong makapangyarihang Jin rays ay malaking pakinabang pa rin. Kabanata 3235. Habang papalapit si Hansen sa kandila, lalo niyang naramdaman ang bigat ng malamig na hangin. Kahit si Hansen na may malakas na katawan ay ramdam na ramdam ang ginaw na tumatago sa kanya. Kakaiba. Ang kapangyarihang ito ay hindi parang malamig na elemento. Kung ganoon, dapat kaya itong labanan ng Jad Esken. Pero ngayon, pumapasok sa katawan ko ang malamig na hangin, at hindi man lang tumutugon ang Jad Esken. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng malamig na elemento. Lalong lumalim ang interes ni Hansen sa kalahating natunaw na kandila. Ang Reverse Dangshan Sutra ay kusa ng gumagana dahil ito ay kapangyarihang likas sa universo ng mga kaharian. Hindi ito hinahadlangan ng mga batas ng universo tulad ng counterpart nito. Iba ang Reverse Dangshan Sutra kumpara sa pangunahing Dangshan Sutra. Ang pangunahing Dangshan Sutra ay gumagamit ng kapangyarihan ng Dangshan Aura para sa pagsusuri at pag-aanalisa. Pero ang Reverse Dangshan Sutra ay hindi na kailangang magsuri, kaya nitong gayahin ang kapangyarihan ng kalaban. Parang isang makinang pangkopya, anumang ipasok mo, iyon din ang lalabas. Kung ang pangunahing Dangshan Sutra ay isang kasanayan, ang Reverse Dangshan Sutra naman ay isang marahas na kasanayan. Biglang nagbago ang kapangyarihan ni Hansen. Naging kapareho ito ng malamig na kapangyarihan, halos pareho sa kandila. Iba ito sa pangunahing Dangshan Sutra. Ang Reverse Dangshan Sutra ay marahas, pero maaari lamang gamitin kapag ito ay nabago na. Hindi mo makikita ang himala sa loob nito. Kahit ginagamit ni Hansen ang parehong kapangyarihan ng kandila, hindi pa rin niya alam kung anong uri ng kapangyarihan ito. Ngunit sapat na iyon. Naging katulad ng kalahating kandila ang kapangyarihan ni Hansen. Bigla niyang naramdaman na nawawala ang dilim sa paligid. Nawala ang lamig. Ang batong pavilion ay nanatiling pareho, at ang kandila ay nandoon pa rin. Nakatayo pa rin si Hansen sa pavilion. Parang panaginip lamang ang lahat. Ngunit alam ni Hansen na hindi iyon panaginip. Ramdam pa rin niya ang kapangyarihan ng kandila, isang napakalakas at nakakatakot na enerhiya. Iba na ito kaysa kanina. Lalong lumalapit sa kanya ang kapangyarihan. Malinaw na dahil nagbago ang kapangyarihan ni Hansen, iniisip ng kandila na isa siya sa kanila, o marahil ay lumalapit ito dahil naramdaman nito ang parehong enerhiya. Sinubukan ni Hansen na lumapit sa kandila, at hindi ito tumanggi. Ang puting kalahating kandila ay patuloy na naglalagablab ng gintong apoy. Wala na ang lamig. Sa ilalim ng apoy ng kandila, nakaramdam si Hansen ng init parang naliligo siya sa apoy. Maaari mo ba akong kausapin? Tanong ni Hansen habang lumalapit sa batong mesa sa harap ng kandila. Ang puting kandila ay isang nilalang na hindi pa natutukoy. Malinaw na hindi ito marunong magsalita o mag-isip, pero bahagya itong kumikislap na parang sumasagot. Ikaw ba si Mirror Moon? Tanong ni Hansen. Hindi siya sigurado kung masasagot ito. Bahagyang umalog ang apoy ng kalahating kandila, parang kumpirmasyon. Kilala mo ba si Moon God? Tanong ni Hansen. Bahagyang nanginginig ang apoy ng kandila, malinaw na kilala nito si Moon God. Ikaw ba ang Jin rays ni Moon God? Tanong muli ni Hansen. Ngayon, 2 beses tumalon ang apoy. Alam ni Hansen ang ibig sabihin noon, hindi ito pag-aari ni Moon God. 2 beses na pagtalon ay nangangahulugang, hindi. Nasingkit ang mga mata ni Hansen at muling nagtanong, sinubukan ka bang dalhin ni Moon God? 1 beses tumalon ang apoy ng kandila, kaya agad na nagtanong si Hansen, ibig bang sabihin, ayaw mong sumama sa kanya? Muling kumislap ang liwanag ng kandila. Nagulat si Hansen. Mukhang may katotohanan ang alamat. Hindi dahil ayaw siyang dalhin ni Moon God, kundi dahil hindi niya ito kayang dalhin.
Tinitigan ni Hansen ang kandila at nagtanong, kung ganoon, gusto mo bang sumama sa akin? Diretsahan niyang tinanong iyon, wala nang paligoy-ligoy. Kung hindi tumugon ang Jad-esken, ibig sabihin hindi maaaring gamitin ang kakaibang kalahating kandila para baligtarin ang kanyang Jad-esken body. Magiging maganda sana kung madadala niya ito. Kung hindi man, ayos lang. Sa pagkakataong ito, hindi gumalaw ang apoy ng kandila. Pagkalipas ng ilang sandali, kumislot ito ng isang beses. Ibig sabihin, gusto mong sumama sa akin, masayang sabi ni Hansen. Ang kandilang mirror moon ay kamangha-mangha. Kung madadala niya ito, siguradong magiging kapaki-pakinabang iyon sa hinaharap. Ngayon, mabilis na kumikislap ang apoy ng kandila, ngunit ang katawan mismo ng kandila ay hindi man lang gumagalaw, nakapirmi lamang. Kakaiba ito. Napatanong si Hansen, hindi ka ba makakagalaw? Isang beses lang kumislap ang apoy, parang kumpirmasyon sa kanyang hinala. Hindi kayang gumalaw ng gene race na ito ng mag-isa. Kung kailangan nitong gumalaw, kakailanganin nito ng tulong. Sobrang kakaiba nito. Ang mga gene race na kasing lakas ng Mirror Moon ay may kapangyarihang Annihilation God Spirit, ngunit hindi ito makagalaw. Mahirap paniwalaan. Hindi ito makapagsalita o makipag-usap. Hindi rin ito makagalaw. Anong klaseng God Spirit gene race ito? Bulong ni Hansen habang tinatitigan ang Mirror Moon. Pwede ko bang buhatin gamit ang kamay ko? Matapos makuha ang sagot, inabot ni Hansen ang kalahating kandila at dahan-daang binuhat ito. Sa sandaling buhati ni Hansen ang kandila, bigla niyang naramdaman ang dilim sa paligid. Parang nagtwist ang espasyo at oras sa pamamagitan ng kakaibang kapangyarihan. Nakatayo si Hansen, maingat na nakatingin sa harapan. Hindi mo maipaliwanag kung anong emosyon ang nasa kanyang mukha, tila nakakakita ng multo ngunit hindi natatakot. Kung ikukwento ko ito, walang maniniwala sa nakita ko, wika ni Hansen na may mapait na ngiti habang hawak ang kandila. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit napakalakas ng malamig na presensya ng kandila, hindi iyon basta lamig lang. Masusing tumingin si Hansen. Nakita niyang sa ibabaw ng Jade Wall City ay maraming mga puting, transparent na kaluluwa na lumilipad pataas sa langit. Hindi lang sa ibabaw ng Jade Wall City, tila buong kalawakan ay puno ng mga lumilipad na espiritu. May matatanda, kabataan, lalaki at babae, lahat ay mukhang marunong ng Geno Arts. Lahat sila ay patungo sa iisang direksyon. Kamangha-mangha at sabay nakakatakot ang tanawin. Ang lahat ng kaluluwa ng mga yumao sa universo ay sabay-sabay na lumilipad. Napakaganda at sabay nakakapanindig balahibo. Natutok ang paningin ni Hansen sa isang napakalaking bulwagan ng Diyos. May apat na napakalalaking titik sa ibabaw nito. Geno Hall. Nagulat si Hansen. Ibig bang sabihin, ang mga puting espiritu ay mga kaluluwang nagre-reincarnate. At ang Geno Hall ay lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang mundo. Agad ibinalik ni Hansen ang kandila sa batong mesa. Mabilis ding naglaho ang mga espiritu at ang Geno Hall sa langit. Nang buhatin niyang muli ang kandila, muli ring lumitaw ang lahat ng iyon. Ang kapangyarihan ng kalahating kandilang ito ay konektado sa konsepto ng reinkarnasyon, bulong ni Hansen habang hawak ang kandila, labis na namangha. Kabanata 3236. Para ito ay may ugnay sa mga kapangyarihang namamahala sa muling pagkabuhay ay talagang nakakatakot. Hindi pa rin maintindihan ni Hansen kung ano talaga ang kalahating natunaw na kandila. Kahit isang pangunahing Diyos na may antas na annihilation class ay walang direktang kaugnayan sa mga proseso ng muling pagkabuhay. Bukod pa rito, ang kalahating natunaw na kandilang iyon ay isa lamang mailap, umusbong na God Spirit gene race. Ano talaga ang likas na katangian ng nilalang na ito? Sino ang naging amo nito? Gustong malaman ni Hansen at agad na hanapin si Night God no Moon para itanong ang kasaysayan at kapangyarihan ng Mirror Moon. Bagaman nasa kanya na ang Mirror Moon Candle, hindi mailagay ni Hansen ang Mirror Moon sa kanyang Sea of Soul. Pumayag lamang itong sumama sa kanya, ngunit hindi ito pumayag na maging kanyang gene race. Walang problema kahit ganon. Ang mahalaga ay kaya kong dalhin ito. Hindi na mahalaga kung hindi ko ito mailagay sa Sea of Soul, kalmadong sabi ni Hansen habang hawak ang kalahating natunaw na kandila at nagsimulang lumabas mula sa Candle Garden. Hindi. Imposible, bulong ng matandang puti ang buhok na hindi makapaniwalang si Hansen ay makakakuha ng kahit ano. Sino ang mag-aakalang madadala ni Hansen ang kalahating natunaw na kandila palabas ng Candle Garden ng ganoon kadali? Ang Mirror Moon ay hindi tulad ng malaking itim na Evil Dragon King na napakahalaga sa kaharian ng Qin, ngunit ang kasaysayan nito ay kapareho, marahil ay mas dakila pa. Iniwan ni Night God no Moon ang isang malaking bakas sa kaharian ng Qin. Mas marami pa siyang naiwan kaysa kay Qin Shu. Matapos ang lahat, si Qin Shu ay nagningning lamang sa loob ng isang henerasyon. Si Night God no Moon ang nagtatag ng sistema ng batas.
Dahil dito, patuloy na umusbong ang kaharian ng Qin hanggang sa kasalukuyan, at nailigtas ito mula sa pagkapuksa. Ang kaharian ng Qin ay may maraming pinakamahuhusay na mandirigma na tumutulong dito. Dahil dito, nalampasan nila ang maraming krisis nang hindi bumabagsak. Ang lahat ng ito ay higit na may kaugnayan sa katatagan ng sistemang ipinundar ni Night God Nomon. Kung hindi dahil dito, bakit kaya maraming mga dakilang nilalang ang tumutulong sa kaharian ng Qin, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi naman talaga taga-Qin? Bakit pa sila magsisikap upang iligtas ito? Ang Mirror Moon, ang kalahating natunaw na kandila, ay hindi Jin race ni Night God Nomon, ngunit malalim ang ugnayan nila. Noon, nang unang itinatag ni Night God Nomon ang kanyang sistema ng batas, napakaraming kaguluhan ang nangyari, pati na mga tunggalian sa loob ng kaharian. Isang batas ang katumbas ng 10,000 buhay. Bawat batas na ginawa ay may katumbas na dugo at kamatayan, parang ilog ng dugo ang nabuo. Nang dumating ang pinakamahirap na sandali sa pagpapatupad ng bagong mga batas, biglang namatay ang hari. Ginamit ng mga maharlikang tutol sa mga bagong batas ang pagkakataong iyon upang atakihin ang mga tagasunod ni Night God Nomon. Sinabi nila, ang bagong mga batas ay nagpagalit sa mga God Spirits, kaya namatay ang hari. Kung ipagpapatuloy nila ang sistemang ito na laban sa langit, parurusahan ng kalangitan ang kaharian ng Qin at ito'y mawawasak. Lalong lumakas ang tinig ng mga tutol sa batas nang mamatay ang hari. Hindi na ito mapigil. Lahat ng dugo't sakripisyo na ginugol sa mga batas ay muntik nang mapunta sa wala. Noong panahong iyon, hiniram ni Night God Nomon ang Mirror Moon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalahating natunaw na kandila, binasag nila ang sistema ng muling pagkabuhay at muling ibinalik sa buhay ang hari. Mula noon, nagbago ang lahat. Naging matagumpay ang bagong sistema ng batas. Napakakilabot nyon. Ipinag-utos ng hari na manahimik ang lahat tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga opisyal na nakakaalam tungkol dito ay pinatay. Kahit sa mga maharlika, walang nagbanggit ng kahit ano. Ang alamat tungkol sa Mirror Moon, ang kalahating natunaw na kandilang nagbalik sa buhay ng hari, ay kumalat sa buong kaharian. Bagaman ipinagbawal na pag-usapan ito, marami pa rin ang naghanap sa Mirror Moon. Pagkatapos mawala ni Night God Nomon, maraming maharlika ang nagtangkang angkinan ang Mirror Moon. Isa na roon ang matandang puti ang buhok, ngunit nabigo siya. Ang kalahating natunaw na kandilang Mirror Moon ay nanatiling nakaupo sa Candle Garden ng kaharian ng Qin. Sino ang makapagsasabi kung ilang bilyong taon na ang lumipas? Ngayon, madali lamang itong nakuha ni Hansen. Hindi tinutulan ni Qin Yuan ang pagpunta ni Hansen sa Candle Garden dahil hindi niya inasahan na makukuha ito ng isang tao. Kahit ang mga Breakworld na mandirigma ng pamilya Qin ay hindi makayang kunin ang kandilang iyon, lalo pa si Hansen na isang dayuhan. Hindi niya inasahan na si Hansen ay tunay na makakakuha ng Mirror Moon Candle. Hindi niya kayang manahimik lang. Napakalakas ng bagay na iyon, isang kayamanang kayang lumabag sa batas ng langit. Kahit hindi ito magamit ng pamilya Qin, ayaw niyang mapasakamay ito ng isang tagalabas. Tumitig ng malalim si Qin Yuan. Nag-teleport siya sa kalawakan at tumingin sa kandilang hawak ni Hansen. Kumislap ang kanyang mga mata. Hindi pa niya tuluyang nakuha ang Mirror Moon Candle. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para makumbinsi itong sumama palabas ng Candle Garden. Kung tuluyan nang nakuha ni Hansen ang Mirror Moon, magiging labis siyang nag-aalala. Alam niyang may misteryosong kapangyarihan ito. Pero ngayong nakita niyang hindi pa ganap na hawak ni Hansen ang kandila, natuwa siya. Tumalon siya at biglang lumitaw sa loob ng Candle Garden. Hawak ni Hansen ang kalahating natunaw na kandila habang palabas ng hardin. Ang opisyal na naghatid sa kanya roon ay naghihintay pa rin sa labas. Nang makita nitong dala ni Hansen ang kandila, namangha ito. Hindi niya alam ang kasaysayan ng Mirror Moon, ngunit ilang hari na ang nakita niyang pumasok sa Candle Garden at lumabas na bigo. Wala ni isa ang nagtagumpay. Kaya nang makita niyang dala ni Hansen ang kandila at ayos lang siya, labis ang pagkagulat niya. Lumapit ang opisyal at yumuko. Binabati kita, Ginoong Hansen. Napakalakas mo talaga. 3 henerasyon na akong naglilingkod, at marami na akong nakitang pumasok sa Candle Garden, ngunit ikaw lamang ang nakalabas na may dala. Ikaw lang, Ginoong Hansen. Bibigyan sana ni Hansen ng tugon ang opisyal nang biglang lumitaw ang isang anino sa harapan niya, hinaharangan ang daan. Nang makita ito ng opisyal, nanginginig ang kanyang katawan at agad na lumuhod. Sa nanginginig na boses, sabi niya, "Pagbati, matandang alpha." Hindi pinansin ni Qin Yuan ang opisyal. Tumingin siya kay Hansen at malamig na sinabi, "Ibalik mo ang Mirror Moon. Hindi ito isang bagay na maaari mong basta-bastang kunin." Talaga, sinabi ng hari na kung kaya ko itong kunin, akin na ito, malamig na sagot ni Hansen. Hindi pa magaling ang sakit ni Jingzin.
Magulo pa ang isip niya. Hindi mo dapat sineseryoso ang mga sinabi niya. Isang hakbang ang inabante ni Qin Yuan. Ang kanyang kapangyarihan ay parang bundok at alon ng dagat, pinipilit niyang mapasunod si Hansen. Ibig mong sabihin, sira ang ulo ng hari ng kaharian ng Qin. Malamig na tanong ni Hansen. Kung ganon, puro kabalbalan ang sinasabi mo. Kalokohan. Mukhang hindi mo alam na kamatayan ang naghihintay sa iyo ngayon. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Qin Yuan. Ang nakakatakot na presensya ay nagmistulang pares ng nagliliyab na mga mata. Tumalon siya kay Hansen, tila gustong sunugin ito hanggang abo. Di ba yan din ang ibig mong sabihin? Malamig na tugon ni Hansen. At kung ganun nga, tugon ni Qin Yuan. Si Jingzin ay tagapagmana ko. Ang lolo ng lolo niya ay ako. Isa akong matanda, isang elder. Kaya kahit sabihin ko ang totoo, may karapatan ako. Nag-aalab ang kanyang katawan sa apoy. May kilala na akong isa pang matanda mula sa pamilya Qin, malamig na sagot ni Hansen. Tinatawag niya akong kuya. Kung edad ang pag-uusapan, dapat tawagin mo akong great-great-great-great-grand-uncle, o kung ano man. Kaya sa tingin ko, utak mo ang may problema. Bilang isang elder, karapatan kong sabihin yan sa iyo, hindi ba? Kabanata 3237. Dapat kang mamatay dahil sa paglapastangan sa pamilya Qin. Kahit ang hari ay hindi ka mailigtas dito. Ang mukha ni Qin Yuan ay puno ng galit. Gusto niyang patayin si Hansen. Si Hansen ay isang kilalang masamang opisyal. Siya ang pinakapaborito ng prinsipe, at iyon pa lang ay sapat na upang mapot sa kanya si Qin Yuan. Ngayon, sinusubukan ni Hansen na linlangin si Qin Jingzin at kunin para sa sarili ang kandilang Mirror Moon. Gusto rin niyang makuha ang madilim na malaking haring dragon na makasalanan. Dapat lang siyang mamatay sa mga kasalanang iyon. Bago pa man makapagsalita si Hansen, kumislap ang kanang daliri ni Qin Yuan. Isang nakakatakot at di nakikitang hanging espada ang dumiretso sa dibdib ni Hansen. Nakakatakot ang pagsasanay ni Qin Yuan. Ang matagal niyang pamumuhay ay tila hindi likas. Pareho silang nag-aral ng espada ni Jian Bugo, ngunit matagal nang tanyag si Qin Yuan bago pa si Jian Bugo. Isa siyang walang kapantay na eskrimador sa mga mata ng kaharian ng Qin. Bukod pa rito, ang katiwala ng pamilya Qin na si Anyang Ting ay siyang nagbabantay sa dugo ng pamilya. Marami na siyang napatay na mga nakakatakot na mandirigmang elite. Sino mang makakita ng kanyang di nakikitang espada ay nakatakdang mamatay. Kahit isang hari ay maaaring hindi makaligtas sa ganoong laban. Sa katunayan, minsan nang pinaslang ni Qin Yuan ang hari ng ibang kaharian. Noon ay may kahariang tinatawag na Yu Kingdom. Pinatay ni Qin Yuan ang hari nito, at bumagsak ang kaharian pagkatapos noon. Marami sa mga napatay ng di nakikitang espada ay mga makapangyarihang elite ng kaharian at mga may malalakas na lahi ng Diyos na espiritu. Para sa ibang mga kaharian, sina Anyang Ting at Qin Yuan ng kaharian ng Qin ay mas nakakatakot kaysa kay Qin Jingzin, na siyang tunay na hari. Ang pangunahing katangian ng di nakikitang espada ay ang pagiging di nakikita nito. Madalas, hindi alam ng mga tao kung paano sila namamatay. Gamit ang di nakikitang espada, malinaw ang layunin ni Qin Yuan, patayin si Hansen. Si Hansen ay pinigilan ng mga batas ng universo ng mga kaharian. Hindi niya magamit ang pangunahing Dangshan Sutra, at ang kabaligtarang bersyon nito ay wala ring kapangyarihang makita ang mga lihim ng mundo. Kaya't hindi niya naramdaman ang di nakikitang hanging espada na nakatutok sa kanya. Nang makita ni Qin Yuan na tumama na sa sugat ni Hansen ang espada, malamig siyang natawa. Isa ka lang masamang opisyal, walang higit pa roon. Ngayon gusto mo pang kunin ang gene race ng aming Mirror Moon. Dapat lang na mamatay ka. Sa sumunod na sandali, nanlamig ang mukha ni Qin Yuan. Ang di nakikitang espada ay tumama lamang sa damit ni Hansen, ngunit ang katawan nito ay parang itinulak palayo ng hangin. Hindi siya namatay, ni nasugatan man lang. Wala akong galit sa iyo, ngunit gusto mo akong patayin, sabi ni Hansen. Hindi niya gustong pumatay ng mga tao mula sa kaharian ng Qin, lalo na sa pamilya Qin. Matulungin sa kanya noon si Qin Bai, kaya't ayaw niyang saktan ang mga taong dapat ay kakampi nito. Kahit nabastos si Qin Yuan, pinili pa rin niyang huwag pansinin. Dapat kang mamatay. Muling sigaw ni Qin Yuan. Muling kumilos ang katawan niya, at sumabog ang kanyang God Spirit Blood Pulse. Para siyang bihirang demonyong espada na naglabas ng kapangyarihan na umabot sa langit. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay umalangaw-ngaw sa buong Jade Wall City. Ang mga armas ay umuugong at nanginginig na parang natatakot. Hindi lang niya dala ang Annihilation God Spirit Blood Pulse ng pamilya Qin, kundi mayroon din siyang Demon God Sword Spirit, isang gene race na nagmula sa parehong dugo. Ang di nakikitang espada ay mula sa kapangyarihan ng Demon God Sword Spirit, at isang Geno Art ang ipinanganak mula rito.
Ngayon, pinagsama ni Qin Yuan ang kanyang sarili sa Demon God Sword Spirit, at pinakawalan ang buong lakas nito. Kumilos ang kanyang daliri at lumitaw ang mga hanging espada na parang ulan ng mga espada na tumatama mula sa kalangitan patungo kay Hansen. Ang Demon God Sword Spirit ni Matandang Alpha. Papunta ito sa Candle Garden. Gusto niyang patayin si Hansen. Sigaw ni Qin Jingzin habang nanlilisik ang mata. Galit niyang hinampas ang mesa, at dahil sa galit ay muling bumukas ang kanyang sugat. Umubo siya ng dugo. Si Qin Jingzin ay umaasa kay Hansen na makatutulong sa pagpapahaba ng kanyang buhay. Ayos lang sa kanya kung ayaw ni Qin Yuan ibigay ang Dark Big Evil Dragon King kay Hansen, bahagi iyon ng pinuprotektahan ng kaharian ng Qin. Naiintindihan niya iyon. Ngunit ngayon, gusto ni Qin Yuan patayin si Hansen sa tabi mismo ng Candle Garden. Para bang gusto rin niyang patayin si Qin Jingzin. Qin Yuan. Ako ang hari ng kaharian ng Qin, hindi ikaw. Paanong nilalapastangan mo ang aking utos? Kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat maging hari. Sigaw ni Qin Jingzin na puno ng galit. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Qin Yuan. Wala rin siyang pakialam kay Qin Bai. Natakot si Qin Jingzin na kapag namatay siya, si Qin Bai ay magiging parang manikang walang sariling kapangyarihan sa trono. Ngunit mahirap patayin si Qin Yuan. Siya ang pinuno ng Anyang Ting, at taglay niya ang kakilakilabot na lakas ng pamilya Qin. Wala sa kaharian ng Qin ang may kakayahang lumaban sa kanya. Kung hindi lang nakipangako si Jian Bugo na hindi na siya lalaban, siya lang sana ang may kakayahang harapin si Qin Yuan. Ngunit dahil sa pangakong iyon, imposibleng utusan siyang patayin si Qin Yuan. Galit na galit si Qin Jingzin. Gusto niyang sipain at lapain ng buhay si Qin Yuan, ngunit wala siyang magawa. Napuot siya sa batas. Kung wala ito, hindi magiging hati-hati ang kapangyarihan ng hari. Sana'y nagawa niyang pigilan si Qin Yuan. Kung hari ako ngunit wala akong magawa, anong silbi ng pagiging hari ko? Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming hari ang nagiging malupit para lang maghari. Gusto ko ring maging tirano. Gusto kong iwan sa aking anak ang trono ng isang tunay na hari. Sigaw ni Qin Jingzin habang nagdurugo ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, bago pa man bumaba ang walang katapusang hanging espada sa Candle Garden, gumalaw ang katawan ni Hansen. Mabilis si Hansen, parang mga sanga ng punong willow na umiindayog sa hangin. Mukha siyang mahina at walang lakas, ngunit nailagan niya ang lahat ng espada. Wala ni isang tama ang tumama sa kanya. Hindi niya ginamit ang Break World Power. Sa kanyang likas na kakayahan pa lang, halos wala nang makalaban sa kanya. Sa pamamagitan ng mga natural na galaw at reaksyon, nailagan niya ang lahat ng hanging espada. Nabigla si Qin Yuan. Hindi niya akalaing may sino mang makaiiwas sa kanyang mga hanging espada. Hindi pa ito nangyari kahit kailan. Patuloy na lumalakad si Hansen palapit habang pinagmamasdan si Qin Yuan. Sa bawat paggalaw ng kanyang katawan, ang mga hanging espada ay bumabalik kay Qin Yuan. Ginamit ni Qin Yuan ang sukdulan ng lakas ng kanyang di nakikitang espada, ngunit hindi man lang nito nasagi ang damit ni Hansen. Hindi niya mapigilan ang mabagal na paglapit ni Hansen. Hindi nakapagtatakang ganito kakayabang. May dahilan ka nga, nakalulungkot lang na hindi mo ako kayang labanan. May kapangyarihan kang umangat sa langit, pero papatayin pa rin kita, sigaw ni Qin Yuan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang dating di nakikitang hanging espada ay naging nakikita. Dalawang kakaibang enerhiya ang nagtagpo sa kanyang katawan, bumuo ng isang espada, at naglabas ng solidong Break World Power. Nang mabuo ang espada, ang lahat ng armas sa Jade Wall City ay biglang lumabas mula sa kanilang mga lalagyan. Ang lahat ng Jin race na may kaugnayan sa espada ay umuugong at nagngangalit. Para silang gustong kumawala mula sa kanilang mga God Spirit Mark upang makipaglaban. Demon God Spirit Sword, anong nangyayari dito? Sino ang kalaban ni Anyang Ting, ang halimaw na iyon? Gumagamit siya ng Break World Power. Sa buong Jade Wall City, lahat ng mga elite ay napatingin sa palasyo na tila may kakaibang nagaganap. Kabanata 3238. Taglay ni Qin Yuan ang Demon God Sword. Ang presensya ng espada ay tulad ng hangin ng isang Diyos-demonyo na pumupunit sa mga batas ng paglikha. Wala ni isang puwersang kayang pahinain ang talas ng espada. Ito ang unang beses na nakita ni Hansen ang Break World Power na nagiging solid. Ibig sabihin, ang Break World Power ni Hansen ay hindi pa naaabot ang antas na iyon. Sa antas ng Break World, malinaw na mas mataas ng isang antas si Qin Yuan kaysa kay Hansen. Ngunit ang antas ng Break World ay hindi talaga batayan kung mas malakas o mahina ang kapangyarihan. Tahimik lamang na tinitigan ni Hansen si Qin Yuan at ang kanyang Demon God Sword. Muling ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang basagin ang mundo. Ang pinakapundamental na antas ng universo ay nasa harapan ni Hansen.
Ang mundong nakikita niya ngayon ay iba sa nakikita ng karaniwang mga mata. Ang Demon God Sword ay isang mabigat na itim na espada. Napakabigat nito, ngunit ang kapangyarihan ay labis na nakamamangha. Kung isang ordinaryong tao ang kaharap nito, makikita lamang nila ang isang itim at nakamamanghang espada. Ang hanging espada na parang apoy mula sa Diyos Demonyo ay nakabalot dito. Ngunit sa mga mata ni Hansen, iba ito. Nakita niya na ang mabigat na espada ay binubuo ng kakaibang kadena ng mga sangkap. Naiiba ito sa mga sangkap na nakapaligid dito, tila hindi akma sa paligid. Ayon sa pakiramdam ni Hansen, ang Demon God Sword ay hindi umiiral ng mag-isa. Malakas ang ugnayan nito sa katawan ni Qin Yuan. Ang dalawa ay konektado sa maraming paraan, mga ugnayang hindi kayang makita ng karaniwang mata. Mukhang ang dahilan kung bakit nagiging solid ang Break World Power ay dahil ginagamit ito upang buuin ang sariling mga batas. Nilalabanan nito ang mga batas ng mundo. Sa pamamagitan ng solidong pundasyon, mas nagiging matatag ito kaysa sa karaniwang Break World Power. Hindi ka rin agad mapipigilan ng mga batas ng universo. Ngayon, naunawaan ni Hansen ang benepisyo ng pagkakaroon ng solidong Break World Power. Demon God pierced through the heart sword. Malamig na sabi ni Qin Yuan. Iwinasiwas niya ang kanyang espada. Ang mabigat na espada ay kumilos sa kakaibang paraan na tila binabaliwala ang mismong espasyo, at tumarak direkta sa puso ni Hansen. Kumilos ang katawan ni Hansen, ngunit kahit naiwasan niya, ang Demon God Sword ay nakatagos pa rin sa kanyang dibdib. Tumagos ang espada sa kanyang mga kalamnan at buto, at tinusok ang kanyang puso. Lumabas ito sa kanyang likod. Habang hawak ni Qin Yuan ang espada, malamig siyang nagsalita. Tulad ng sinabi ko sa iyo, kahit may kakayahan kang umakyat sa langit, ngayon pa rin ang araw ng iyong kamatayan. Mamamatay ka rito mismo. Iyan ba ang Break World Power mo? Kayang tumago sa puso ng isang tao? Tanong ni Hansen habang nakayuko, sinusubukang tingnan ang Demon God Sword sa kanyang dibdib. Hindi masama, pagmamalaki ni Qin Yuan. Hindi lang ito tumatagos sa puso. Kung nanaisin ko, kaya kong ipasok ang espadang ito sa anumang bahagi ng iyong katawan. Kahit ang isang God Spirit ay hindi kayang iwasan ang kapangyarihan ng aking Demon God Sword. Napakadelikado ng kapangyarihang iyan, sagot ni Hansen. Kung marami pang katulad mo sa mundong ito, siguradong walang pahinga ang iyong mga kalaban. Hindi na kailangan ng pahinga ng aking mga kaaway, dahil lahat sila ay patay na, sagot ni Qin Yuan. Hinugot niya ang espada mula sa dibdib ni Hansen. Hindi ko gustong maging bangkay, kaya kailangan kitang patayin. Inabot ni Hansen ang kanyang kamay at hinawakan ang talon ng Demon God Sword. Humph! Hindi naniwala si Qin Yuan sa kanyang narinig. Ang kapangyarihan ng Demon God Sword ay kayang pumutol ng kahit ano. Isa ito sa pinakamalakas na materyales sa mundo. Wala ni anong bagay ang makakablang sa talas nito. Hinawakan ni Hansen ang talam. Isang hila lang ay tila mababasag na ang espada. Sinubukan ni Qin Yuan na hilahin pabalik ang espada, ngunit bigo siya. Hindi gumalaw ang Demon God Sword. Napakunot ang noo niya at nag-ipon pa ng mas malaking lakas. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang espada. Parang ito'y nakabaon sa mga ugat ng puno. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yuan. Tiningnan niya ang kamay ni Hansen. Hawak ni Hansen ang espada, at ang bahagi ng kanyang kamay ay namumula, kumakalat ang kulay na iyon. Parang ang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat ay nagsimulang lumitaw. Ang katawan ng espada ay tila nagkaroon ng mga pulang ugat, at ang kamay ni Hansen na humahawak dito ang pinagmumulan. Nakaramdam si Qin Yuan ng panganib. Sinubukan niyang hilahin muli ang espada, ngunit kahit anong lakas ang gamitin niya, hindi ito kumilos. Mas lalo siyang natakot, dahil siya mismo ang lumikha ng Demon God Sword. Ngunit ngayon, naramdaman niyang ang koneksyon niya sa espada ay tila nabara. Parang isang tubo na tinambakan ng semento. Tahimik si Hansen habang hawak ang espada. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kulay ng bahaghari. Ang dugo sa kanyang mga kamay ay dumadaloy patungo sa Demon God Sword. Noong una, gusto lang ni Hansen gamitin ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra laban kay Qin Yuan, ngunit ang kapangyarihan ng Demon God Sword ay nagpasiklab ng Blood Pulse Sutra sa loob niya. Ito ang tumulong upang hadlangan ang kapangyarihan ng espada. Ito ang unang beses na ginamit ni Hansen ng sabay ang Dangshan Sutra at Blood Pulse Sutra, dalawang Break World Power. Dahil dito, natuklasan niya ang isang kamangha-manghang bagay. Ang Break World Power ng Dangshan Sutra ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang mga batas. Ang Blood Pulse Sutra, sa kabilang banda, ay may kapangyarihang ibalik ang mga bagay sa pinagmulan.
Nang parehong kapangyarihan ay umapekto sa Demon God Sword, napansin ni Hansen na kaya niyang gamitin ang Dangshan Sutra upang putulin ang koneksyon ng espada kay Qin Yuan, habang ang Blood Pulse Sutra naman ay nagpapabalik dito sa orihinal nitong anyo, para muling ipinanganak at wala ng kontrol ni Qin Yuan. Dahil ang dalawang Break World Power ay hindi pa ganap na malakas, mabagal ang proseso ng pagbabago. Sa ngayon, ang bahagi lang ng espada na hawak ni Hansen ang nabago, habang ang ibang bahagi ay dahan-daang sumusunod. Kahit ganoon, wala nang silbi ang kapangyarihan ng Demon God Sword laban kay Hansen. Sinubukan ni Qin Yuan gamitin ang kapangyarihan ng espada upang putulin ang kamay ni Hansen, ngunit hindi niya nagawa. At dahil ang mga tao sa universo ng mga kaharian ay umaasa lamang sa panlabas na lakas, ang kanilang Break World Weapon ay naglalaman ng malaking bahagi ng kanilang kapangyarihan. Ngayon, dahil hindi na gumagana ang Break World Weapon, kalahati ng kapangyarihan ni Qin Yuan ay nawala. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng manalo siya sa lakasan laban kay Hansen. Kahit sa pinakamalakas niyang panahon, hindi niya kayang talunin si Hansen. Muling sumigaw si Qin Yuan at ibinuhos ang buong lakas niya. Ngunit ang Demon God Sword na hawak ni Hansen ay hindi pa rin gumalaw. Ang mga pulang ugat ay kumalat sa buong espada. Pang! Nang tuluyang mapula ang Demon God Sword, bigla nitong itinapon palayo ang mga kamay ni Qin Yuan. Nabigla siya habang nakatingin sa espada na nasa dibdib pa rin ni Hansen. Hindi siya makapaniwalang ang espadang siya mismo ang lumikha ay hindi na niya makontrol, at sa halip ay itinaboy pa ang kanyang mga kamay. Kabanata 3239. Namangha si Qin Yuan. Inabot ni Hansen ang hawakan ng Demon God Sword at hinaila ito palabas mula sa kanyang dibdib. Habang hinuhugot ang Demon God Sword mula sa kanyang katawan, agad na nagsimulang maghilom ang sugat ni Hansen. Mabilis na naglaho ang mga sugat, at walang naiwan ni isang marka o peklat. Sa sandaling iyon, ang Demon God Sword ay napuno ng pula. Ang lahat ng mga ugat nito ay parang mga dumadaloy na dugo. Nang tuluyang mahugat ni Hansen ang Demon God Sword, nagsimulang umapoy ang espada, at parang sinusunog ng sarili nitong kapangyarihan. Ang buong Demon God Sword ay nabalot sa pulang apoy. Unti-unti itong nagbago, ang itim at mabigat na espada ay lumiit at naging mas payat. Mula sa isang mabigat na espada, naging isang mahaba at matikas na longsword. Hawak ni Hansen ang nagbagong Demon God Sword at sinubok itong iwas-iwas sa hangin. Napatitig si Qin Yuan na puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon habang ang bagong Demon God Sword ay naglabas ng napakalakas na alon ng enerhiya, mas nakakatakot pa kaysa noong una. Hindi, imposible ito, bulalas ni Qin Yuan habang napaatras. Matagal na siyang nabuhay, ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganitong pangyayari. Ang Demon God Sword ay sariling nilikha ni Qin Yuan, isang Break World Weapon na siya mismo ang bumuo. Kahit sinong nilalang na mas malakas pa sa kanya ay maaaring basagin ito, ngunit walang sino man ang makakakuha at makakabago ng pagmamay-ari nito. Ngayon, hindi lang nakuha ni Hansen ang Demon God Sword, kundi inaangkin niya ito. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Demon God Sword para sa sarili niya. Kung hindi niya mismo nakita, hindi kailanman maniniwala si Qin Yuan na posible ito. Hindi lang siya ang hindi makapaniwala, maging ang mga manunood na nakasaksi ng laban ay nabigla rin. Baka nagkakamali na ako ng tingin. Nakuha ba talaga ni Hansen ang Demon God Sword? Wika ni Thousand Mile Rich, hindi makapaniwala. Hindi ka nagkakamali, sagot ni Jie Shizin habang tila nababahala. Muli na namang nilampasan ni Hansen ang lahat ng kanyang inaasahan. Si Qin Yuan, na itinuring na walang talo sa Qin Kingdom, ay kilalang elite na kinatatakutan ng mga hari. Ngunit ngayon, ang kanyang Demon God Sword ay nasa mga kamay ni Hansen, at mas malakas pa kaysa dati. Dahan-daang itinaas ni Hansen ang Demon God Sword. Ang nakakatakot na enerhiya nito ay agad na tumutok kay Qin Yuan. Ngayon, si Qin Yuan ang natakot. Noong kabataan niya, siya ang pinakamapalad sa lahat, higit pa sa mismong hari. Maraming tao sa Qin Kingdom ang matagal nang yumao, ngunit siya ay patuloy na nabubuhay. Ngayon lamang niya muling naranasan ang takot. Naramdaman niyang kahit gaano pa siya kalakas o kabantog, tao pa rin siya, at takot pa rin sa kamatayan. Nang iwas-iwas ni Hansen ang Demon God Sword patungo sa kanya, hindi mapigilan ni Qin Yuan ang panginginig ng kanyang mga kilay. Mabilis siyang kumilos, isang Sword Spirit ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ang Demon God Sword Spirit, isang Annihilation Class Gene Race. Ngunit ngayon, mahina na ito, dahil kalahati ng kapangyarihan nito ay ginamit ni Qin Yuan upang buuin ang Demon God Sword. Alam ni Qin Yuan na hindi niya maiiwasan ang Demon God Sword. Tanging ang Demon God Sword Spirit lang ang maaaring makipagsagupa rito upang mabawasan ang pinsala. Ngunit dahil sa kahinaan ng Demon God Sword Spirit, wala itong laban.
Ang natitirang kapangyarihan nito ay hindi sapat upang pigilan o salungatin ang Demon God Sword. Ibinuwis ni Qin Yuan ang Demon God Sword Spirit upang mailayo ang lock ng Demon God Sword sa kanya, pinilit niyang ipalaban ito sa Demon God Sword upang mailigtas ang sarili. Bagaman may God Spirit Blood Pulse at isa pang Gene Ray si Qin Yuan, alam niyang delikado pa rin ang sitwasyon. Nagpadala siya ng Senadorios. Mula sa dilim, maraming anino ang lumitaw, mga malalakas na nilalang na halos kasing lakas niya. Sila ang mga kasapi ng Anyang Ting, ang pinakamatibay na puwersa ng Qin Kingdom. Sa karaniwan, kahit si Qin Jingzin, ang mismong hari, ay hindi maaaring tawagin sila, maliban na lamang kung ito ay isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngayon, silang lahat ay naroon. Nakaitim na kasuotan, puting maskara na walang mukha. Pinalibutan nila ang Candle Garden. Tinamaan ng Demon God Sword ang Demon God Sword Spirit, ngunit sa halip na sumabog, sinipsip ng espada ang espiritu nito. Pagkatapos noon, nagbago ang Demon God Sword. Para bang nagkaroon ito ng sariling kaluluwa. Umalis ito mula sa kamay ni Hansen at lumutang sa harap niya. Beats! Ang buong sistema ay napuno ng liwanag ng espada. Lahat ng espada sa paligid, lalo na ang mga kilalang sandata, ay biglang tumugon. Ang mga ito ay lumipad paitaas, parang tinatawag ng isang mahiwagang puwersa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hansen, hinawakan niyang muli ang Demon God Sword. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nagbago ito. Hindi na ito basta sandata, kundi isang buhay na nilalang, isang bagong Demon God Sword Spirit. Mas makapangyarihan ito kaysa sa dati, isang puro at tunay na Break World God Spirit Gene Race. Samantala, pinaligiran ng daan-daang kasapi ng Anyang Ting ang Candle Garden. Ang itim na apoy na bumabalot sa kanila ay parang may sariling kaluluwa. Ang lahat ng itim na apoy ay sabay-sabay na pumasok sa katawan ni Qin Yuan. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo, nagkaroon siya ng itim na kaliskis at madilim na sungay, parang isang itim na dragon. Habang dumarami ang kapangyarihan ng Anyang Ting, lalong lumalakas si Qin Yuan, higit pa sa Break World na antas. Ang Gene Race na ginagamit ni Qin Yuan, mukhang ito ang Dark Big Evil Dragon King, mahinahong wika ni Hansen. Kaya pala ganoon ang naging reaksyon niya nang marinig niyang gusto kong makuha ang halimaw na iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang Demon God Sword. Sa araw na iyon, kahit ang matandang Sky King ay nandoon. Kung siya ang nasangkot, malamang papatayin niya si Qin Yuan at ibaon pati ang Anyang Ting. Kabanata 3240. Ang likod ni Qin Yuan ay may anino ng isang itim na dragon. Parang nandoon ito, pero parang wala rin. Balot ito ng ulap at hindi mukhang totoo. Iwinasiwas ni Hansen ang espadang espiritu ng Diyos Demonyo at pinalabas ang hindi nakikitang espada ng hangin na umatake kay Qin Yuan. Hindi yun maiiwasan. Dong! Tumama ang espada ng hangin kay Qin Yuan, pero nahinto ito 3 talampakan sa likuran niya. Hindi ito makalusot. Ang anino ng dragon ay binalot si Qin Yuan. Parang nandoon, pero parang wala rin. Iyon ang pumihil sa hindi nakikitang espada ng espadang espiritu ng Diyos Demonyo. Samantala, nagsalita ng mga mahiwagang dasal ang mga kasapi ng Anyang Ting na para bang tapat silang mga mananampalataya. Nang sabay-sabay na bigkasan ng ilang daang kasapi ng Anyang Ting ang mahiwagang dasal sa ilalim ng itim na ulap, biglang nagliwanag ang buong Jade Wall City. Ang napakalaking lungsod na napapaligiran ng pader na Jade ay nagningning sa mga gusaling naglabas ng kakaibang liwanag. Kung tititigin ng mabuti, mapapansin na mga mahiwagang ukit iyon ng mga dasal. Ang buong Jade Wall City ay parang napapaligiran ng isang dambuhalang tunay na dragon. Ang dragon na iyon ay naglabas ng liwanag na pinagsama sa anino ng dragon ni Qin Yuan, dahilan para maging mas nakakatakot ang presensya ni Qin Yuan. Hindi napigilan ni Hansen ang pagkunot ng noo. Ang lakas na taglay ni Qin Yuan ay hindi kanya lamang. Ang kapangyarihang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang Diyos ng paglipol. Sa loob ng kaharian, tila nagulat at nasabik si Qin Jingzin. Ang matandang alpha ay napilitan na gamitin ang pangako ng itim na dragon. Mukhang dinala talaga siya sa sukdulan. Ang buong Jade Wall City ay nabalot ng pagkagulat. Maraming matatandang nakatira na doon sa loob ng ilang henerasyon ang napatingin sa mga lumang gusali na may halong pagkalito. Ang Jade Wall City ay maraming lumang gusali. Kahit gaano pa nila paunlarin ang lungsod, hindi kailanman giniba o pinalitan ang mga iyon. Ang mga lumang bakuran, sirang templo, mga tore na gawa sa ladrilyo, mga lumang simbahan, monasteryo, at maliliit na batong bahay, lahat ng iyon, kasama ng mga bagong gusaling hindi bagay sa estilo ng luma, ay sabay-sabay na naglabas ng nakakatakot na liwanag. Sa lumang plaza, bawat batong sahig ay nagningning sa banal na liwanag na tila may sinaunang halimaw na muling nagigising.
Isang matandang lalaki ang nakatingin sa monasteryo na nagliliwanag. Mahina niyang sinabi, totoo pala ang mga kwento ng lolo ko, ang lumang monasteryo na iyon ay isang mahiwagang lugar. Hindi makapaniwala ang mga mamamayan ng Jade Wall City habang pinagmamasdan nila ang mga gusaling dati tinuturing lang nilang lumang istruktura kung saan sila naglalaro noon. Sa libong taon ng kasaysayan ng kaharian ng Qin, bihira nilang gamitin ang kapangyarihan ng pangako ng itim na dragon. Sa mga nagdaang dekada, ni minsan ay hindi ito nasalayan ng mga mamamayan ng Jade Wall City. Sa isang lumang templo, nagsimulang umawit ang mga matatanda. Sa isang lumang bahay, umiyak ang mga kaluluwa. Sa monasteryo, narinig ang panalangin ng mga babae. Sa simbahan, time na nagdasal ang mga pari. Mula sa bawat mahiwagang lugar ay sumabog ang nakakatakot na lakas, dahilan upang lalo pang lumiwanag ang mga aninong dragon ng Jade Wall City. Ang anino ng dragon ni Qin Yuan ay naging mas totoo, parang isang tunay na itim na dragon na lumilipad sa itaas niya. 10 beses nang inihampas ni Hansen ang espadang espirito ng Diyos Demonyo, ngunit sa bawat pagkakataon ay hinaharang ito ng itim na dragon ni Qin Yuan. Hindi niya ito malampasan. Si Qin Yuan ay tila may walang hanggang lakas. Ang kapangyarihan niya ay hindi masukat. Naisip ni Hansen, ang kaharian ng Qin ay isa sa 7 kaharian. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, bilyon-bilyong taon marahil, ngunit tunay na napakalakas nila. Ang Jade Wall City na ito ay may kapangyarihang katumbas ng isang templo ng Diyos ng Paglipol. Mali ako sa pagtansya sa 7 kahariang matagal nang namamayani rito. Hansen, nilinlang mo ang hari. Nakipagkaibigan ka sa lihim, puno ka ng inggit, pumatay ka ng mga inosente, niloko mo ang prinsipe, at ngayoy gusto mong agawin ang sagradong kayamanan ng kaharian ng Qin. Hindi mo ba alam na iyon ay isang malaking kasalanan? Hindi ito mapapatawad. Kaya dapat kang mamatay. Sigaw ni Qin Yuan mula sa langit habang umiikot sa kanya ang itim na dragon. Ang tinig niya ay umalangaw-ngaw na parang tinig ng isang Diyos na nagbibigay ng hatol. Ang mga mamamayan at mga maharlika ng Jade Wall City na nakasaksi sa kababalaghan ay napatingala sa langit. Dahil kilala na si Hansen bilang isang masamang opisyal, mabilis na kumalat ang mga pananalita ni Qin Yuan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay naniwala agad. Lahat ay sumigaw, patayin ang masamang opisyal. Ang mga tapat na opisyal na matagal nang may galit kay Hansen ay sumabay din sa sigawan, may mata ang Diyos. Patayin ang masamang opisyal. Nagkaisa ang buong lungsod sa panawagang iyon. Alam ni Hansen na kasinungalingan ang mga sinabi ni Qin Yuan, pero hindi na siya nagsalita pa. Tinitigan niya lang si Qin Yuan na nasa langit. Si Qin Yuan ay tila isang Diyos sa kataasan, maputi ang buhok, balot ng liwanag, at ang itim na dragon ay paikot-ikot sa kanya. Para siyang Diyos ng digmaan ng kaharian ng Qin. Hansen, ano ang masasabi mo sa sarili mo? Tanong ni Qin Yuan mula sa itaas. Sa loob ng kaharian, tinitigan ni Qin Jingzin si Qin Yuan sa langit. Pon siya ng pag-aalinlangan at tila nahihirapan sa desisyon. Tumakbo si Qin Bai palapit sa kanya, umiiyak at nakikiusap. Ama, iligtas mo si Hansen. Hindi siya masamang tao. Wala siyang ginawang masama. Kasalanan ko ito, lagi ko siyang nadadamay sa mga kalokohan ko. Hindi niya kasalanan ito. Alam ni Qin Bai kung gaano nakakatakot ang matandang alpha, at nakita na rin niya ang ganitong ritual noon. Natatakot siya. Tinitigan ni Qin Jingzin ang anak niyang si Qin Bai. Hindi siya agad nagsalita, ngunit tumigas ang kanyang paningin. Bai, anak ko, dalhin mo ako palabas ng palasyo, wika ni Qin Jingzin habang dahan-daang tumayo, ang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Isa-isa niyang binigkas, iligtas, si Hansen. Hindi dahil gusto niyang tulungan si Hansen, kundi dahil para iyon sa kanyang nag-iisang anak. Kung hindi mapapatay si Qin Yuan bago siya pumanaw, hindi makakayang kontrolin ni Qin Bai ang kaharian. Nagliwanag ang mukha ni Qin Bai sa narinig. Agad niyang ainalalayan ang ama, habang patuloy pa ring tumutulo ang luha. Ang mag-ama ay nagsuot ng payak na kasuotan at tahimik na lumabas ng palasyo, kasabay ang iisang opisyal lamang, upang hindi mapansin. Hindi pa tuluyang magaling si Qin Jingzin kaya mabagal siyang maglakad. Makalipas ang ilang sandali, umubo siya sa panyo at agad itong itinago upang hindi makita ni Qin Bai. Ama, ayos ka lang ba? Tanong ni Qin Bai, puno ng pag-aalala. Ayos lang. Hindi pa natin na ipapamana sa iyo ng maayos ang kahariang ito, kaya't hindi ako pwedeng bumagsak. Pero na, baka hindi pa natin maligtas si Hansen kung mahuli tayo. Pagkarinig ng mga salitang, iligtas si Hansen, agad na nagtanong si Qin Bai, paano natin siya ililigtas? Paano natin mapipigilan si matandang alpha? Hindi siya ang dapat nating pigilan, sagot ni Qin Jingzin habang nakatingin sa lumang templo. Doon tayo pupunta. Pinangunahan ni Qin Jingzin si Qin Bai papunta sa lumang templo.
Inutusan niya ang anak na lumuhad sa paanan ng hagdan at yumuko ng 3 beses. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako si Qin Jingzin, hari ng kaharian ng Qin. Kasama ko ang aking anak upang magbigay galang sa inyo. Pakiusap, alisin ninyo ang hangin ng dragon, Alpha."